sa ating BNC. So, ngayong umaga po, pag-uusapan natin napakagandang topic. Pero before I start, ah bago po ako mag-start, let me share my story muna. Okay. Ako po si Coach Noemi Velasco po, 58 years old, turning 59, excited na mag-60. Bakit? Kasi sabi nga ni Coach Cecil, ah hello, naririnig po ba ako? Yes, Noel, yes. Okay, sige. So, sabi nga ni Coach Cecil, dito sa atin sa Herbalife Nutrition, we only get older by the age, by the number, pero ang katawan natin is getting younger each day basta meron tayo ng Herbalife Nutrition. Okay, so nagsimula po ako sa Herbalife Nutrition, weight loss program. I was 187 pounds and ako po ay maraming iniinda, mabigat ang katawan niya pong hirap na hirap akong hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman araw-araw, palaging mainit ang ulo at ang nangyayari po yung aking role as a mother kasi po meron ako siyam na anak ay hindi ko po magampanan ng maayos. Yan po yung hindi magandang pakiramdam ko noon at nangyayari sa amin. So, salamat sa Panginoon, si Herbalife Nutrition ipinadala sa amin through our angel sponsor, si Robert Jimenez. At pinakilala niya po, sabi niya, itong shake na to, inumin mo ate, matutulungan kang magbawas ng timbang kasi po yan ay ina-advise sa akin ng aking mga pinupuntahang doktor dahil sa masamang pakiramdam. Pero alam niyo po, totoong-totoo nga po, pinalitan ko lang yung almusal namin. Almusal ko ako ang nauna, pinalitan ko yung breakfast ko ng shake. Hindi ako gutumin. Tapos hindi ako palaging low ba't pakiramdam ko nanghihina dati. Nung winom ako ng shake, ang lakas ng pakiramdam ko, nagtataka ako the whole day. Nawala yung mga mabigat na pakiramdam, sakit sa ulo, nawala, hindi palaging gutom. So talagang ginawa ko na po seryoso ang pag-inom ng shake na yan. At nung kalaunan, nadagdagan na ng tea and alo, mas lalong gumanda yung pakiramdam. Kaya paborito ko po talaga yung alo tea shake na breakfast na yan, na more than 10 years na namin iniinom. At nang ako ay babawasan ng timbang, gumanda na pati kalusugan eventually. Kaya naman senior ko, buong pamilya, mga anak ko po, ito na rin pong iniinom, mga asawa ko, na talaga namang almost malapit na kami mag-senior, pero yung aming pakiramdam mas malakas kaysa nung aming kabataan. So, yan po yung magandang nangyari sa amin. At hindi lang po yan kasi naging member po tayo ng isang komunidad katulad nitong ating VNC, itong Herbalife Community na napakaganda, another family, na kung saan hindi lamang palaging pangkalusugan yung pinag-uusapan natin, di po ba? Total wellness talaga, spiritual, physical, emotional. Talaga natutulungan po tayo, yung mga kapatid natin dito para tayong may pamilyang palaging mapupuntahan anumang kalagayan natin sa buhay. Yun po. At hindi lang po dito sa Pilipinas, kami dinala ni Herbalife, naikot namin ang Pilipinas, even out of the countries na mga trainings and vacations. Naibigay din po ni Herbalife na hindi ko inaasahan. Akala ko palulusugin lang kami, pero yung pala, beyond that ang nangyari sa amin. Ang mga anak ko pong nagsisipag-aral, nag-excel sa school. Bakit? Kasi meron silang Herbalife Nutrition, kaya yung mga nanay dyan talaga naman pong ipagpatuloy niyo po painom sa inyong mga anak. And as of now, I'm turning 60 in 2 years time. Pero alam niyo po, nabawasan ako ng more than 40 pounds and talaga namang napakaganda. Sabi ko nga, this will be Herbalife for the rest of our life. Okay. So tuloy ko na po yung ang ating topic today. Ang topic po natin is 4 tips to boost your immune system through nutrition. Ito po ay sinulat ni Dr. David Heber. Siya po yung chairman ng Herbalife Nutrition Institute. And siya rin po ay isang magaling na doktor sa US. Actually, siya po yung may-ari ng pinakamalaking obesity clinic sa Amerika at siya po ay director din ng UCLA, isang pinakamalaking medical school sa US. Okay, tuloy na po natin. So yan, sabi ni Dr. David Heber, di ba tayo nga pag lalo na yung mga nanay, pag sinabing immune system, palagi natin nadidinig yan kasi sa kakadala natin ng mga sa doktor ng ating mga anak, di ba? So, pag narinig natin, ay sipunin kasi mahina yung immune system, kasi mahina yung resistensya. Yun yung palagi nasa isip nating mga nanay ng mga tao. Pero sabi nga ni Dr. David Heber, meron palang relasyon na hindi natin pwedeng matanggal o maalisin yung relasyon ng immune system at saka nung nutrition na palagi natin pinag-uusapan dito. Napakalaking bagay pala yung nutrition sa ating immune system.
So yun yung immune system natin, yan yung pinaka-depensa natin. Kaya nakita niyo po sa picture, nagsumusuntok, di ba? Depensa natin para tayo ay maging malusog against sa mga infection. Di ba? Lalo na sa panahon ngayon na December, nag-iba na naman ang klima natin, yung immune system, sabi, mahina immune system mo, kaya sipunin ka, di ba? Kaya may sakit ka. So, against viral infection, yun po ang sabi. At meron palang dalawang category, yung immune function ng mga ng katawan natin, yung innate immunity that prevents diseases from entering the body. Siya yung humaharang para yung mga sakit pumasok sa katawan natin o ma-absorb ng katawan natin. Yun namang adaptive immunity which eliminates, nagtatanggal o nagpe-prevent ng pagdami ng mga virus na yan or bacteria sa katawan natin. So kailangan nating talagang palusugin yung katawan natin at bigyan ng proper nutrition para meron tayong panlaban. Okay. So, ito naman, sabi ni Dr. David Heber, yung mga tao daw na malnourished, yung immunity nila, yung immune system nila, nagsishutdown, parang bito, sasarang ganyan. So, kaya pala sila ay nagiging sakitin, nagiging hyperactive at sa mga immune sa mga underweight, sila ay hindi lumalaki. Yung sinatawag nilang stunting, kung sa iba tinatawag nila ay kaya pandak kasi mahina yung malnourished siya. Not only because pumandak, malnourished, kasi nga yung immune system nila, mahina din yung absorption nila. Hindi sila nabibigyan ng tamang nutrisyon. Ang malnutrition, hindi lang nire-refer yung mga payat o mga underweight. Even merong malaking tao, overweight, sila yung obese, pero meron ding malnourished na obese. Bakit? Kasi nga, yung dahil sa sobrang laki nila, yung immune system nila nagiging hyperactive at nagiging dahilan niya ng mga inflammation sa katawan pag tayo ay obese at nagkakaroon ng kung ano-anong karamdaman. Yun po. So, sabi dito, how nutrition impacts the body's immune system. So ano ba nga ang nagagawa ng nutrition na yan? Hindi daw maikakaila talaga ang relasyon ng immune system, ng resistensya ng katawan natin sa nutrition. Kung ano yung kinakain natin, what we eat, kung saan man tayo nakatira din, at nakakaapekto rin po yan, at yung ating pagtulog, isang malaking bagay din po. Ako, guilty dyan. Kasi madalas yan ang sinasabi sa akin ng asawa ko. Palagi nagpupuyat ka, kaya ikaw, kailangan tayo matulog din sa tamang oras. And how we exercise, yan din po. Kailangan din may exercise. We should move. Sabi nga, kailangan gumalaw-galaw para hindi pumanaw. Okay? And even yung mga kasama natin sa bahay, it all causes chemical reactions that can alter our health status. So, kailangan talaga balanse. Balanse yung kinakain, yung ginagawa, and everything inside kung saan natin palagi mga kasama, yung mga kasama natin, nakaka-apekto po yan. And added to that, to the mix is our microbiome. Yung ating, palagi natin naririnig sa coaches natin yan, yung gut health natin ay nakaka-apekto rin sa ating immune system. So, yung microbiome, which are the microorganisms na we depend on to protect against germs, breakdown na food for energy para po makuha natin yung tamang sustansya sa katawan, yung mga produktong vital vitamins and bolster our immune system. So yung microbiomes na yan, yun po yung mga bacteria, good bacteria di sa tiyan natin na kailangan nating maging healthy. Kailangan silang dumami para immune system natin ay lumakas. So yung largest part ng immune system, sabi daw, approximately 70% niyan ay nandyan sa ating intestine. It is located near the intestine which monitors the intake of food and how the body uses it. So napakahalaga talaga yung ating digestive health. This makes it critical for us to consume a balanced diet with the right vitamins, minerals, and nutrients while maintaining healthy lifestyle. Yan. Okay. So 4 tips to increase nutrients that help strengthen the immune system. So eating balanced diet requires ensuring that there is optimal nutrition
intake at a cellular level. Kaya nga po, yung mga, lalo na yung mga nag-program sa Nutrition Club, di ba, yung talking points natin about cellular nutrition concept na discuss sa atin ni Coach yan. So yan yung paraan. Ang ginagawa ng ating nutrisyon na nakukuha natin sa ating healthy breakfast, yan yun, nililinis yung ating bituka, yung villi na tinatawag, para mag-absorb ng nutrients at mag-regenerate ng healthier cells, and therefore yung immune system natin mas lumalakas. So make sure you consume enough of these nutrients araw-araw. I-discuss po natin. Ayan, eto na. Include protein in your daily nutrition. Napakahalaga yung protina sa araw-araw nating kinakain. Yan po yung basic building block of the body, yung protina. And the protein allows the body to manufacture antibodies. So kung mamina, kung konti lang yung kinakain natin protina, yung antibodies natin, kakaunti. Alam niyo po ba yung antibodies na yan, it requires to defend against invading viruses and bacteria. Panlaban po natin yan, yung mga yan. So to ensure that you have sufficient levels of protein in our diet, we can eat more healthy protein foods. Ano ba yung mga protein foods na yan? Nakikita natin sa picture dito, yung mga isda, poultry, lean meat. Mas maganda po yung mga white, huwag avoid natin yung mga red meats, soy foods. So, napaka-blessed natin dito sa ating Herbalife Nutrition because we have the shake nga po. At saka mga low-fat dairy products. And incorporate din daw po yung vitamins and phytonutrients. So, yung vitamin A and C, mga phytonutrients, sila yung key players sa immune system. Importante po yan. Hindi po pwede na ngayon ito munang kaunting A, bukas yung C, yung ganito. Kailangan araw-araw balanse po silang lahat. So yan po, as one of the biggest immune system boosters, yung vitamin C encourages our body to produce antibodies that fight diseases. Napaka-importante si vitamin C. At napakahalaga rin po niyan to maintain a daily intake of vitamin C as the body does not produce or store it. Hindi po nag-produce yung katawan natin ng vitamin C. Kaya kailangan sa pagkain natin, make sure you have enough every day. Yung vitamin A, sinusuportahan naman niya yung health ng ating skin, tissues of our digestive tract. So hindi lang po yung super skin sa labas, even yung sa ating digestive tract at saka respiratory system po. Tinutulungan po nung vitamin A na yan. Yung phytonutrients, matatagpuan po yan sa mga gulay at mga prutas. So, nire-reduce niya yung oxidative stress ng ating katawan na yan po ay nagpapahina sa ability to fight ng mga kung ano-anong sakit. So, a number of phytonutrients have been shown to reduce risk of cancer. Kaya napakahalaga po yung fruits and vegetables and cardiovascular disease. Tapos, yung nagpapababa din po siya ng blood pressure at mga inflammation sa katawan. At yung overall health ng ating immune system, inaayos po niya, pinalalakas po. Okay. Next po, ito. Kaya nga, di ba sabi kanina, yung digestive health, napaka-importante po ito. Sabi ni Dr. David Heaper, focus on gut health with probiotics and prebiotics. So again, ito po, yung digestive system daw po plays a central role in supporting immune function. Bakit nga ba? Kasi yun yung humihigop ng lahat ng kinakain natin. So, kailangan yung digestive system natin talaga malusog, maganda yung absorption. The intestinal tract is the main route of contact with the external environment and is a pathway that contains microbiomes that aids digestion as well as yung absorption, paghigop ng lahat ng nutrients o anumang kinakain natin. Kung ang ating digestive health hindi maganda, yung microbiomes natin hindi magandang level sa ating digestive tract. So ano man yung kinakain natin, lalo na yung mga umiinom ng gamot, napaka-importante po yung nutrition kasi kung purang absorption yung gamot na iniinom nyo, hindi rin po yan na tumatalab sa katawan natin. So yun, kailangan talaga yung nutrition, very important po yung role sa katawan natin. Having the right gut bacteria
has been associated with benefits, sabi niya, such as weight loss, improved digestion, healthier skin, and the most important daw po, enhanced immune function. Kahit sa ibang area, may mga researches na napatunayan na iyan ay applicable anywhere in the world, hindi lang sa isang area. Lahat ng klaseng tao, iyan po ay kailangan natin yung napaka-healthy na digestive health natin, na ang digestive tract. So, nakikita daw po sa pag-aaral na yung probiotics o yung tinatawag nating good bacteria, yan po yun, ay napakahalaga para ma-maintain natin yung digestive system natin na malusog. At yung prebiotics naman, yan yung types of fiber that the human body cannot digest. Oh, yan po yung nagseserve na pagkain nung good bacteria, nung probiotic. So, importante rin po yung prebiotic na yan. So, anong kailangan? Increase din daw po natin yung omega-3 fatty acids. Yan. So, yung omega-3 fatty acids, tumutulong din po yan. Sila yung essential types of fats na natagpuan natin sa mga iba-ibang buto katulad ng chia seeds, yung omega-3 fatty acids po, ini-enhance niya yung function ng immune cells natin na that plays a large role in both the innate and adaptive system that responds to infections. So, sabi ni Dr. David Heber daw, kailangan natin balanced diet, regular exercise. Yan yung first line of defense. And the best way towards naturally keeping your immune system strong and healthy. Yan. Yan po yung ating herbal lifeline naman na meron tayo dito. So wag nyo nang isipin na, Coach, ang mahal-mahal ng omega-3 fatty acids na yan kung kukuhanin sa pagkain, ang mahal ng tuna, ang mahal ng salmon. Pero meron po tayong herbal lifeline. Tanungin nyo po si Coach kung paano kayo makakakuha ng omega-3 fatty acids na yan. Bili lang po, order kayo ng herbal lifeline. Mas mahura pa po sa isdang kinamimili natin sa palengke. So, following ito nga pong kailangan natin, sabi niya, di ba? 30% daw po na fats, 30% protein, and 40% po yung carbohydrates natin na pwede rin po tayong good carbs. Ito po yung kailangan natin, balanced nutrition. Tanungin po natin si coaches natin, paano tayo magkakaroon niyan. Yan po, sundin lang natin yung mga coach natin at sigurado hindi tayo maliligaw. So, yan po yung ating topic for today. Thank you and I hope may na-impart ako sa inyo ngayong araw na to. Back to you, Coach Chow. Yes naman po.